Mapagpalang araw po muli mga kamisyon. Narito po muli ang inyo pong misyonerong kabitenyo na nagdadala sa inyo ng talataan ngayon pong umaga. At nawa ito ay patuloy na magdala sa atin ng inspirasyon. Sinasabi po ng Lucas Kabanatang 2 ang talata ay 6 hanggang 14 ay ganito. At nangyari samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kalwalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nakatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda, masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Muli po, kamisyon, kaibigan, isa ka ba sa natatakot sa kawalan ngayong Disyembre? Isa ka ba doon sa natatakot baka hindi ka makatanggap ng regalo? Natatakot baka ikaw ay mawalan ng trabaho? Natatakot baka hindi ka na naman mabunot sa raffle? O natatakot baka wala kang bonus? Muli po, nais kitang paalalahanan, kamisyon, kaibigan, na ang pinakadakilang regalo na iyo pong natanggap sa Kapaskuhan, walang iba kundi si Jesucristo. Siya yung tanging dakilang kaloob. Dakilang kaloob kasi siya po yung nagdadala ng mabuting balita. Actually, ang mabuting balita na yan ay may kaugnayan sa ating kaligtasan. Ang mabuting balita na yan ay may kaugnayan sa pagdadala sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang nakawin sa atin. Kapayapaan na hindi kayang pantayan ng anumang material na bagay. Kaya nga, yun yung sinasabi ng ating Panginoong Sus doon sa Kabanatang Juan, sa kanyang mga lagad, na ganito ang ating mababasa. Sa Kabanatang 1 ang kabanata ay 14, ang talata ay 27. Ang kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Kamisyon, kaibigan, yung kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoon, yan ay magandang balita kasi sa totoo lang, hindi yan kayang pantayan ng anumang material na bagay. Kaya ngayon pong Kapaskuhan, may matanggap ka man regalo o wala, magpasalamat tayo sa Panginoon Kristo kasi payapa yung ating kalooban. Panatag ang ating kaisipan at panatag ang ating pong buhay kasi meron tayong tagapagligtas. At higit sa lahat, kung wala ka mang bonus, merong good news. Kasi ang pinaka-good news kay kamisyon, kaibigan, yung iyong kaluluwa ay hindi mapapahamak dun sa impyerno. Kasi ang tagapagligtas natin ay si Jesucristo. Kaya nga ang tawag sa pangalan niya ay Jesus sapagkat siya yung ating tagapagligtas. Kaya huwag kang matakot, huwag kang malungkot, huwag kang mawalan ng pag-asa. Meron tayong Panginoong Jesus, meron tayong tagapagligtas na nagdadala sa atin ng kapayapaan, na nagdadala sa atin ng mabuting balita. At yun yung magdudulot sa atin ng kagalakan na hindi po yan kayang ibigay ng sanglibutan. Kagalakan na nasa ating kalooban, hindi dahil doon sa mga pangyayari, kundi sa mga magagandang pangyayari sa buhay mo, kundi kagalakan kasi nasa sa iyo si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sige po, kamisyon, kaibigan, nais kitang ipag-pray sa umagang ito. Dakila naming Diyos na aming Ama, Diyos na lubang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito
na inyo pong binigay sa amin. Lord, kilala mo, Panginoon, ang lahat ng mga sumusubaybay ng vlog ng inyo pong lingkod at lahat, Panginoon, ng patuloy, O Diyos, na sumusuporta, Panginoon, sa Christian vlog na ito. Ang dalangin po ng inyong lingkod. Nawa, Lord, kung meron man pong nawawalan ng kapayapaan, pagkalooban niyo po sila. At nawa, Lord, patuloy niyo pong ipaalala na ang pinakasentro at tanging dakilang regalo na natanggap namin sa ganitong kapanahunan, walang iba kundi ang aming Panginoon Kristo. Hindi po ang mga material na bagay. Kaya, Panginoon, sa umaga pong ito, ang dalangin po ng iyong lingkod, kung meron bang pong mga kabataan, mga kalalakihan, kababaihan na sa tuwing Kapaskuhan na lamang, Panginoong Diyos, tila ba nalulungkot? Tila ba nawawala ng pag-asa dahil madalas hindi sila mabunot sa rapol, madalas hindi sila marigaluhan. Panginoong Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na pagkalooban niyo po sila ng sapat na kaunawaan at karunungan na ang pinakadakilang regalong natanggap namin walang iba kundi ang iyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. At Lord, salamat din po, Panginoon, dahil alam ko po, O Diyos, na hindi lang kaligtasan espiritual ang dala ng aming Panginoon Jesus, maging ang kagalingan sa mga kapatid din po namin, Panginoon, na may dinadalang karamdaman. Lord, I pray, mula po dito sa GMA Church, pinagpe-pray ko, Panginoon, si Nanay Josie Castillo, Lord, patuloy mo siyang pagalingin. Panginoon, isugod siya, O Diyos, sa isang clinic kahapon, Panginoon, I pray in the mighty name of Jesus. Nawa, Panginoon, ipatong mo sa kanya ang inyong pong mapagpalang kamay. Ganon din po, Panginoon, kay Nanay Gloria, Panginoong Diyos, na amin din pong pinuntahan, tinalaw, Panginoon, kahapon, Panginoong Diyos, dahil may gawain sa kanila. Lord, patuloy mo siyang pagalingin yung naramdaman niyang sakit, Panginoon, sa kanya pong likuran. Ganon din po, Panginoong Diyos, sa iba pang mga kapatid namin, sa ibang lugar naman, O Diyos, si Nanay Luz de la Cruz, Panginoon, na nasa Mindoro, Panginoong Diyos, I pray na patuloy niyo pong pagalingin ang kanyang tuhod. Ganon din po si Nanay Eps, Panginoon, na isinugod, O Diyos, sa hospital. I pray, Panginoon, patuloy po ang pagpapagaling nawa, Panginoon, ang iyo pong igawad sa kanya, ang iyong pagpapagaling ang aming inaasahan. Gamitin mo lamang ang mga doktor, gamitin mo lamang ang mga gamot, gamitin mo lamang, O Diyos, maging ang panalangin nawang ito. Lord, naniniwala kami na patuloy na ikaw ang magkakalob ng kagalingan. It is not just because we pray, it is because you are a healing God. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng mga may karamdaman, sa lahat ng mga may sakit, Lord, na naabot ng video na ito, Panginoon, ang kagalingan nawa ang iyong ipagkalob sa kanila. At higit sa lahat, yung kagalakan at kapayapaan ng kaisipan, kapanatagan ng buhay, Panginoon, ang maranasan nila dahil merong Jesus na ipinanganak. 2,000 taon, mahigit 2,000 taon na ang lumilipas para sa aming kaligtasan, para sa aming kagalingan. Maraming salamat po, Diyos, sa iyo pong kapurihan, sa iyong karangalan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon at sa gabay ng iyong Santong Espiritu. Amen. Amen. Muli po, mga kamisyon, mga kaibigan, ang inyo pong misyonerong Kabiteño ang lagi pong nagpapaalala sa inyo, magpasalamat sa Diyos palagi. God bless po, God bless. Purihin ang ating Panginoon. Good morning po sa atin pong lahat.